Magandang hapon at welcome to Empowered Women, Empowering on Cam. Ako si Ninang Miles at kasama natin si Ninang Almira. Ninang Almira, maraming salamat po sa pagiging guest namin sa mga oras na to. So, maaari po ba tayong magpakilala? Una po sa lahat, good evening po, Ninang Miles. It's an honor po na maging parte ng Empowered Women. Ako po si Almira Endrino Bautista, 54 years old, and 15 years na po ako dito sa Qatar sa same employer. One employer lang po for 15 years. Ang tagal, Yes, Ninang. yes po. Ilan na po yung anak nyo? Ang anak ko po ay 5. So, 4 na babae, tsaka 1 lalaki. Doon po sa 5 na yon, yung pong 4 ay nakatapos na po. Ang akin pong eldest is teacher. The second daughter ko po is financial graduate. May 2 na po akong apo. Married na po siya, may family, so wala siyang trabaho. And then sa third ko po is accountant, which is meron na rin po siyang family. And soon to be a mommy na rin po this coming June. And then ang third ko po is, ang fourth ko is yung only son ko, which is kakagraduate lang niya sa TIP, Quezon City, under the course of civil engineering, and now nagwo-work po siya, nakadestino siya ngayon sa Morong Bataan. Yun po. Ang galing. Yes. At ang nga po pala, ang akin pong Yung bunso, bunso. baka nalimutan ko. Siya po ay babae, 21 years old. Third year college na po siya sa Trinity University of Asia. At ang course po niya ay Medical Technologies. Ang galing, no? So, lahat yung mga anak mo, ikaw na yung nakapag-aral sa kanila. Yes Ikaw po. lang yung nag-support. Ako pong nag-provide lahat. Ako ang nag-suporta. Actually, wala po ako talagang plan mag-abroad. Kasi nagtatrabaho po ako sa accounting firm. So, kumikita ako. Mhm. It so happen na although matatawag natin siyang accounting, magandang kumpanya, but still, mababa lang po yung sweldo. So, nag-usap kami ng aking partner na mag-abroad. Sabi niya, hindi raw niya life ang abroad. So, sabi ko, paano yung pag-aaral ng mga bata sa college? Kasi talagang desidido yung mga anak ko na mag-aral. So, sabi niya is, kung gusto nila mag-aral, magtrabaho sila. Which is ayoko. Kasi experience on my own experience po, nag-aaral ako, college, computer programming sa STI Cubao. And then, after ng first year college, may nag-encourage sa akin mag-apply sa work as summer work. So, maganda, kumikita, adventurera. So, yung summer na yon nagtuloy-tuloy. So, kaya hindi ko gustong i-apply sa mga anak ko kasi ayoko na mag-aano sila between sa pag-aaral nila at sa pagtatrabaho nila. Although, sabi naman nila is kaya nila, but still, ayoko. Kasi syempre, bilang magulang is talagang tayo ang dapat na mag-provide para sa kanilang education. Pero kahit papaano, no, lahat naman na sila nakatapos na din. Patapos na yung bunso mo na lang ang patapos na. Yes po. Mm-mm. Yun nga po, with God's help na rin. So, sa life ko rito sa Qatar, marami ako naging obstacle. Maraming experiences, maraming pangit, pero hindi ko tinitignan yung pangit na experience. Bagkos, nagpo-focus ako kung ano talaga yung goal ko, kung bakit ako naririto. Which is, yun nga, ma-provide ko yung para sa pag-aaral ng mga anak. Ang galing. Yes. Okay, so dito sa Empowered Women Program, ano yung mga expectations mo bago tayo nag-umpisa or doon sa proseso? Actually, nung in-invite ako ng friend ko, ang ina-expect ko lang naman talaga is madagdagan pa yung kaalaman ko. Although may mga kaalaman na rin ako about the laws. Kasi sa dami kong kaibigan dito, syempre, sa tagal ko na rito, sabi nila sa akin, mas marami akong alam Contact. with regard sa mga laws,
at saka kung paano ba proseso ng mga like sa DMW and so on and so forth. So, ay ni-expect ko is mas madadagdagan yung kaalaman ko, which is nangyari naman. With also the law and the finances. Yeah. So, blessed naman ako at hindi ko binibigyan ng bad or negative yung pagkaka-invite sa akin. Pagkos I put it as a positive. Sa tingin mo ba itong programa natin may kagandahang naidudulot kung ipagpatuloy natin? Yes po, malaki. Kasi unang-una, meron tayong mga iba't ibang mga eksperyensa, iba't ibang mga pinagdadaanan sa buhay sa family. I mean, yung family is yung mga anak, buhay sa magulang, mga kapatid. So, dumarating tayo sa point na wala tayong outlet, kumbaga. Kasi nga, ang thinking natin is baka pag magsabi tayo sa isa, mag-spread. Which is, Mapasama tayo. yes. So, which is, sa nangyari naman sa atin dito, is talagang kung ano lang, yung umikot in between sa atin, andun lang talaga. Kumbaga, privacy and respect natin. Yes. So, ano po yung magbigay na lang po tayo ng message sa mga ibang kababaihan na ipagpatuloy yung ganitong program or maybe kung hindi pa sila nakakapag-umpisa, pwede na rin silang mag-umpisa? For me po, no, mas gusto ko talaga na mas lumawig itong empowered women. Mas maraming ma-invite, although sabihin man natin na hindi lahat is open yung mind dahil ayaw nilang pakawalan kung ano yung meron sila. But still, sabi nga nasa tiyaga. Yes. Tiyaga on how they invite, para mapa-join natin. And then malaman nila na hindi sila nag-iisa. Kumbaga, marami sila makakatulong. Yes, tama. Okay, so inspirational message na lang po para sa mga kasamahan natin sa program na to. So, message ko lang po, unang-una, bilang babae, bilang ina, bilang kapatid, naririto tayo, ibig sabihin, matatag tayo, strong tayo. Naririto tayo just because na may mga purpose tayo, may mga goal tayo sa buhay. At naririto tayo dahil dinala tayo ni God dito with a purpose. So, ang akin lang is patuloy lang tayong kumapit kay Lord, patuloy lang manalangin, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, kung hindi man sa ngayon mailabas sa kapwa kababaihan or sa mga kaibigan, makipag-usap sa Lord, kay Lord, mag-meditate. Umiyak, it's normal. Normal yan dahil may feelings tayo. But after pag-iyak, pahid ng luha, Wala. bangon, laban, we're strong, empowered. Okay, message po natin sa mga anak mo, sa family. Sa mga anak ko, actually, mga anak ko is barkada ko eh. Ang galing. Yes, barkada ko silang lahat. Pagdating sa mga anak ko eh. Kasi pagdating sa mga anak ko, meron ako. Alam nila kung gaano ko sila kamahal. Alam nila kung ano yung mga pinagdaanan namin nung wala pa ako dito sa abroad. So, lagi ko sinasabi sa kanila, tulungan tayo. Huwag natin sayangin yung pagsasakripisyo natin sa isa't isa dahil hindi lang ako ang nagsakripisyo, kundi pati na rin sila. Sakripisyo sila kasi nambubuhay sila on their own. Gumagawa sila on their own. So, lagi ko sinasabi sa kanila, be strong palagi, and alam nila sa sarili nila na kung ano yung mali at kung ano yung tama. At kung ano yung mali, dapat hindi nila ginagawa. Dahil hindi naman para sa akin, kundi para rin sa kanila. Lalo na darating sa point na
papasok sila sa pagpapamilya. Which is, yun ang na-experience ngayon ng aking dalawang anak. So, sabi ko sa kanila, magtrabaho kayo, mag-ipon kayo. Hindi ako humihingi sa kanila, and they know it. Hindi ako humihingi sa kanila even a single cent. Dahil ang sinasabi ko palagi sa kanila, save, save, save for the future ng magiging pamilya nila. I love you all. Alam niyo yan. Love you. Maraming salamat at ako po si Ninang Miles. Thank you, Empowered Women. Maraming salamat po, Thank you po, Ninang Ninang Almira. Miles. Magandang gabi at magandang buhay sa ating lahat. Good evening po.